Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Buano. Ngayon pong umaga, isang taong nagngangalang John Santander ang nag-submit po ng letter of sentiment dito sa ating Independent Commission for Infrastructure. Itong John Santander na to ay may mga allegations siya na si First Lady Liza Marcos ay merong connection sa mga flood control anomalies. At ginagamit daw itong kanilang special envoy to China on investment and trade, si Maynard Ngu. At dahil dito, kailangan daw ng isang investigasyon at kailangan ng isang careful scrutiny at kailangan makita kung talagang may connection nga si First Lady dito sa flood control anomalies. At ang kanyang mga pinapakita ay mga retrato ni First Lady at ni Maynard na magkasama at mga allegation na may impluensya itong singo sa palace appointments and a cited report detailing discussions of infrastructure project and bribery at Nguz Wine Bar. Yung retratong pinakita niya doon sa ICI ay mga retratong kuha doon sa wine bar ni Maynard Ngu. However, when evaluating this evidence under established legal standards, significant challenges arise. Yung mga retrato kasi, while demonstrating an association, lack direct probative value in proving illegal conduct. The reports and allegations of influence and bribery are largely based on hearsay, lacking direct verifiable evidence. Furthermore, yung competency ni Santander's evidence is questionable under the rules of evidence. As much of it relies on out-of-court statements and lacks solid legal foundation. Paliwanag ko ang probative value kasi ay isang sukatan kung gaano ka-epektibo o kapaki-pakinabang ang isang ebidensya sa pagpapatunay ng isang importanteng katotohanan sa isang legal na kaso. Sinusuri nito kung gaano kalaki ang impluwensya ng ebidensya sa pagtatasa ng posibilidad na totoo nga ang isang pinag-uusapang katotohanan. Pag walang probative value yan, walang kwenta yan, basura yan. Ngayon, yung hearsay. Ang hearsay evidence ay isang uri ng ebidensya kung saan ang isang testigo ay nagpapatotoo tungkol sa isang bagay na narinig lamang mula sa ibang tao. Kaya hearsay. At ito ay hindi batay sa kanyang sariling personal na kaalaman. Sa madaling salita, ito po ay sabi-sabi o bali-balita. Sa bagong parlance, ang tawag natin dito, marites. Yun ang hearsay. Okay. So, ang tanong ko mga dito, nung nag-file siya ng letter of sentiment, bakit nakatakip yung mukha niya? Ba't di niya ihantad? Magpakilala siya bilang isang si John Santander. Doon pa lang nagduda na ako Okay, so while the allegations presented by Santander are serious and merit investigation, the evidence in its current form may not meet the threshold required for the ICI to issue summons. The reliability and credibility of the sources must be thoroughly vetted, and more concrete evidence such as financial records, direct witness testimony, or official documents
would be necessary to substantiate the claims. Hindi pwedeng ganyan. And sasayangin mo lang yung panahon, oras ng mga justices doon sa ICI. Eh kung ganyan lang, daming gagaya dyan. So in conclusion, for the ICI to proceed effectively, a comprehensive investigation is crucial to gather and verify additional evidence. These investigations should focus on obtaining direct admissible evidence that can withstand legal scrutiny and establish a clear and unambiguous link between the alleged corruption and the individuals involved. Without such evidence, the allegations remain speculative and may not warrant further legal action. So, nandito na lamang po. Ito pong muli ang lingkod, Attorney Rene Bueno. Hanggang sa susunod na episode. Maraming pong salamat.